Iba't ibang ahensya naman ng gobyerno ang naglatag ng kanilang mga plano at programa para sa Regions 1, 2 at Cordillera Administrative Region para sa fiscal year 2026. Sa pagpupulong yan ng Committee on North Luzon Growth Quadrangle. Si Faith Santiago live via phone patch. Faith? Tama ka dyan, Greg. Nanguna ang Department of Transportation at iba pang mga ahensya sa pagbahagi ng kanilang mga planong proyekto para sa ikauunlad ng ugnayan, turismo at ekonomiya sa Northern Luzon. Needless to say, we are in a crisis, and you as our administrative partners are more than ever important. We would like to hear not only immediate remedies, not only band-aid solutions, but we are all here to devise permanent interventions. Iyan ang iginiit ni Committee on North Luzon Growth Quadrangle Chairperson Angelo Barba sa naging pagdinig ng komite hinggil sa mga plano ng mga ahensya para sa rehiyon. Labis naman ang pasasalamat ni DOTR Assistant Secretary Manuel Cabochan III sa pagkakataong maibahagi at mailatag ng kagawaran ang kanilang mga programa. Layo ng Transportation Department na mapaigting ang ugnayan ng Regions 1, 2 at Cordillera Administrative Region para mapalakas ang turismo at kalakalan, gayon din ang economic growth ng isa't isa. Ilan sa mga kasulukuyang proyekto ay ang aviation improvement at expansion sa iba't ibang lugar, kabilang na ang Candon, Kawayan, Tubigaraw, Itbayat Airport at iba pa. Meron din para sa karagdagang construction at development ng Lawag International Airport at Palanan Airport. Meron din para sa ikaayos ng drainage system, expansion, konstruksyon ng fire stations sa ilang paliparan sa lugar at iba pa. Meron din silang proyekto para sa sektor ng maritime kung saan merong 5 ongoing projects at 18 na kumpleto na social and tourism port projects sa lugar. Tinalakay din ang isang feasibility study hinggil sa PNR North Long Haul Master Plan na magsisimula ang linya sa National Capital Region, Region 1, 2 at dadaan hanggang Region 3. Samantala, ibinahagi ng Philippine Coast Guard ang ilan sa kanilang priority-funded programs sa rehiyon, kabilang na ang General Administration Support, maintenance ng mga pasilidad at procurement, gayon din ang Maritime Security and Law Enforcement Program at regular na pagpatrolya, surveillance at vessel security operations. Greg, ito'y ipinapatupad ng Philippine Coast Guard upang mapanatili ang kapayapaan at kaligtasan sa mga dagat ng Pilipinas. Para dito, nakikipagtulungan din sila sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, Bureau of Customs, Bureau of Immigration at PIDEA. At yan lang muna mula rito. Para sa totoong balita sa Bagong Pilipinas, Faith Santiago, 13 sa tanghali ng Congress TV.